Patrick? Anong ibig sabihin nito? Parang may malamig na bagay na dumampi sa balat ko at... Ang buhok ko... Parang may humahawis. Da? Ayos ka lang? Hindi. Mali ito. Hindi ito maaari. Brenda? Brenda! Sandali! Brenda! Hindi ako makatulog. Ang ingay ng mga aso. Walang gabi na rin akong ganito Unti-unting bumubukas ang pinto. Babangon ako. Titingnan ko. Sino yan? May tao ba dyan? May mga naririnig akong mga yabag sa di kalayuan dito sa silid ko. Sino pa ang gising sa ganitong oras ng gabi? Sino yan? May tao ba dyan? Anong... Umihip bigla ang malakas na hangin. Ang lamig. Para bang... Halika! Sinong... Totoong sinabi ko, hindi ko nagbibiro. Masaya ako sa sinabi mo, Patrick. At alam kong matutuwa rin ang gusto ng ating anak sa magandang balita. Masaya ka ba? Sobra. Mas madalas ka na naming makakasama ng ating anak. Mababawasan ang sobrang pagkamis namin sa'yo. Bukas na lang natin sabihin kay Beatrice. Huwag na nating istorbohin ang tulog niya. Oo, Namiss kita. namiss din naman kita, Patrick. Kung bakit kasi sa malayo ka na destino, lagi ka tuloy wala. Lagi ka naming hindi nakakasama dito ng anak natin. Noon yun, hindi na ngayon. Di ba nga? Dito na ako maaasahin sa malapit. Kaya mas mapapadalas na ang uwi ko. Mas madalas na tayo magkakasama ngayon. Patrick, salamat. Salamat din sa pag-unawa mo sa sitwasyon ko. Alam kong nauunawaan mong trabaho ko. Alam kong alam mo na napakahirap ng trabaho ng isang pulis. Si Patrick. Lalapitan ko ba siya? Pero... Anong sasabihin ko sa kanya? Paano kung... Napakasaya nila, hindi ba? Aling Senya? Aling Senya, kayo pala. Brenda, Babalik na ako sa silid ko. sandali. Bakit ho? Hindi mo ba siya lalapitan? Hindi mo ba siya kakausapin? Gustuhin ko man. Pero... Hindi ko ho alam kung anong dapat kong sabihin sa kanya. Ang totoo, Kapag sinabi kong totoo, alam kong hindi niya ako paniniwalaan. bakit mo naman nasabi ang bagay na yan, Brenda? Dahil alam kong maging kayo, alam niyong totoo. At napakahirap tanggapin ang totoo, Aling Senya. Lalo na sa parte ni Patrick. Kaya maiwan ko na ho kayo. Babalik na ako sa silid ko. Patrick,
Aling Senya, kayo pala. Naaalala mo na ako. Mukhang magaling ka na ngang talaga. Ha? Magaling ka na ba talaga, ha, Patrick? Aling Senya? Naaalala mo na ba ang lahat? Ano bang sinasabi ninyo? Hindi ko kayo maintindihan. Siyempre ho, kilala ko kayo. Kayo ang may-ari nitong apartment na inuupahan namin ng mag-ina ko. Patrick. Kayo talaga. Kung magsalita naman kayo, parang nagkasakit ako ng matagal ha. Sige na ho. Medyo inaantok na ho ako eh. May iwan ko na ho kayo. Saan ka pupunta? Aling Senya, ano ba kayo? Siyempre ho, sa silid ko. Sa silid namin ang mag-ina ko. Nauna na sila. Susunod na ho ako sa kanila sa kwarto. Sige. Ikaw ang bahala. Siya nga ho pala. Simula ngayon, mas mapapadalas na ho ako dito sa apartment. Approved na po yung pagpapalipat ko at sa mas malapit na ho ako ng destino. Kaya mas madalas na ho ang uwi ko rito. Mas mababantayan ko na ho ang mag-ina ko. Look at that! Natutulog bang maganda kong anak? Pep, huwag mo muna siyang gigisingin, Patrick. Pero hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na siyang gisingin dahil miss ko na ang maganda at mabuit kong anak. Aha! Parang may narinig ako. Teka, tama bang narinig ko? Gising ng anak ko? Daddy? Beatrice, anak! Ikaw nga. Nandito ka nga, Dad. Akala ko nananaginip lang ako. Totoong nandito kayo. Ang cute naman ng mga puppet na gawa nyo. Oo, anak. Nandito ako. Nandito ang daddy. Namiss ko ang prinsesa ko. Namiss ko din kayo, Daddy. Bakit po ngayon lang kayo umuwi? Ang tagal niyong nawala, Daddy. Nandito na ako. At madalas na din akong maglalagi dito sa apartment. Kasama ka. Kayo ng mami mo. Mas madalas na tayo magkakasama, Beatrice, anak. Yay! Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Hindi. Totoong sinabi ko, anak. Yay! Mami! Mami! Nandito si Daddy! Mami! Parang may naririnig akong sumisigaw at tuwang-tuwa ah. Bakit kaya? Mami, nandito po si Daddy. Ha? Patrick, nandito ka na. At mas madalas na siyang nandito, Mami. Talaga? Nako, kaya naman pala tuwang-tuwang anak ko. At dahil nandito ang Daddy, kailangan nating mag-celebrate, At mag-picnic sa malawak na hardin. Picnic? Gusto ko yan. Okay. Maghahanda lang si Mami ng makakain natin, okay? At kayo ni Daddy, mauna na kayo dun sa hardin. Dun yun na ako hintayin, ha? Opo, Mami. Daddy, tayo na po. Oo, wag mo na akong hilahin. Wag mo nang hilahin ng daddy. Anong sinisilip mo dyan? Aling Senya, ginulat niyo naman ho ako. Napansin ko nga, nitong mga huling araw, mukha yatang masyado kang magugulatin, Brenda.
Dahil pa rin ba sa nangyari? Aling Senya, kung maaari lang ho, ayoko hong pag-usapan ng bagay na yan. Gusto ko na hong kalimutan ang nangyari. Nangyari na ba? Ha? Nakalimutan mo na ba ang nangyari? Ha, Brenda? Aling Senya. Katulad ho ng sinabi ko, gusto ko na hong kalimutan. Hindi ho yun mangyayari kung sa araw-araw na pag-uusap natin, ipapaalala ninyo. Maiwan ko na ho kayo. Mukhang hindi pa rin niya matanggap. Hayaan niyo na lang siya, Aling Senya. Matatanggap din niya. Ikaw, Sheila. Natanggap mo na ba? Aling Senya, Nakikita ko ang labis na kasiyahan sa mukha mo. tama kayo. Masayang masaya ako. Dahil bumalik na uli sa amin si Patrick. Naalala niya na uli kami. At mas mapapadalas na siya rito, Aling Senya. Ibig sabihin lang nun, mas madalas na rin namin siyang makakasama ni Beatrice. Hanggang kailan? Anong ibig niyong sabihin? Hanggang kailan mo siya hahayaang magkunwari? Sa kunwari ding kaligayahan. Aling Senya. Oh, anong nangyari? Bakit ang lalim naman yata ng buntong hinanga mo? Hindi ko lang maintindihan ang sinabi kanina sa akin ni Aling Senya. Ha? Bakit? Anong sinabi niya? Sinabi niyang, kunwari lang ang kaligayahan natin ngayon. Ha? Patrick, sabihin mo, iiwanan mo ba uli kami ng anak mo? Sheila? Patrick, wag mo na uling gagawin yun. Dito ka lang. Dito sa mas malapit sa amin ni Beatrice. Huwag ka na uling lalayo. Dahil baka sa susunod, baka... Sheila, dito lang ako. Hindi na ako lalayo. Dito lang ako sa mas malapit. Mas mababantayan ko na kayo ngayon. Natatakot ako, Patrick. Na baka maulit ang... Hindi na mauulit ang nangyari, Sheila. Dahil hindi ko nahahayaan na mangyari ulit ang bagay na yon sa inyo ni Beatrice. Hindi ko kayo pababayaan. Kumain na tayo, Sheila. Beatrice, kumain na tayo. Alam kong dito kita makikita. Ha? At alam ko rin, hindi mo na ako nakikilala, Patrick. Hindi nga. Teka, sino ka? Kaibigan ka ba ni Sheila? Sheila? Kilala mo ba siya? Kaibigan mo ba siya? Oo, Patrick. Kaibigan ko siya. Kaibigan natin siya. Siya si Brenda. Brenda. Naaalala mo na ako? Oo. Dahil kaibigan ka ng asawa ko. Siya ang nagsabi sa akin ngayon ng pangalan mo. Patrick? Anong ibig sabihin nito? Parang may malamig na bagay na dumampi sa balat ko at... Ang buhok ko... Parang may humahawis. Brenda? Ayos ka lang ba? Mali ito. Hindi ito maaari. Brenda? Brenda, sandali! Brenda!
Brenda? Naalala mo na ako? Oo, dahil kaibigan ka ng asawa ko. Siya ang nagsabi sa akin ngayon ng pangalan mo. Patrick, anong ibig sabihin nito? Parang may malamig na bagay na dumampi sa balat ko. Ang buhok ko, parang may humahawis. Brenda? Ayos ka lang ba? Mali ito. Hindi ito maaari. Brenda? Brenda, sandali! Brenda! Ano bang nangyari doon? Na paano ba yon? At bigla na lamang umalis. Ano nangyari, Patrick? Sheila? Hayaan na lang muna natin siya. Baka may problema. At parang mabigat na problema. Kakaiba ang kilos niya kanina eh. Kagaya ng sinabi ko, hayaan na lang muna natin siya. Ay, hindi mo ba siya kakausapin? Susubukan ko. Sa ngayon kasi, mas gusto ko kayong pagtuunan ng oras at panahon ng anak ko. Sheila, Susulitin ko ang mga araw na kasama ka namin, Patrick. Alam kong bukas aalis ka uli para magtrabaho. huwag kang mag-alala. Araw-araw namang mangyayari ito. Teka, nasaan si Beatrice? Ayun oh, masayang nanguhuli ng paro-paro. Tama ka. At masaya akong pagmasdan ng anak natin na masaya, Sheila. Yun lang naman ang gusto ko. Nagmapasaya ko kayong mag-ina ko. Jude, salamat at dumating ka na. Oh, bakit? Anong nangyari? Pwede ba tayong mag-usap? Medyo pagod ako eh. Ano ba yan? Tungkol saan? Tungkol kay... Baka pwedeng pabukas na lang yan. Pagod talaga ako, Brenda eh. Alam mo naman, sobrang busy sa trabaho. Sige, kumain ka na ba? Tapos na. Magpapahinga na talaga ako. Pagod talaga ako eh. Gusto mo bang masayihin kita? Hindi ko yan naayawan. Masakit talaga ang buo kong katawan eh. Sa buong maghapong pagtatrabaho. Sige, may kukunin lang ako. Mauna na ako sa kwarto. Sumunod ka na lang ha. Sige. Lagi na lang siyang walang panahon. Puro na lang trabahong inaatupag niya. Trabaho na lang bang mahalaga sa kanya? Ako na asawa niya. Wala na bang halaga sa kanya? Brenda, Aling sa niya. ayos ka lang ba? Oo, kinuha ko lang itong sinampay kong towel. Mukhang dumating na ang asawa mo. Oo, At hulaan ko. Pagod? ha? Sa trabaho. Alam kong yun naman ang sinabi niya sa'yo, Brenda. Oo. Kaya mo pa ba? Ano hong ibig niyong sabihin? Kaya mo pa ba ang ginagawa sa'yo ng asawa mo? Teka lang ho. Aling sa niya, wala naman ho siyang ginagawa. Laging pagod kung umuwi ang asawa mo. Laging walang oras at panahon sa'yo. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagdududa na baka may ibang kinahumalingan na babae si June? Aling sa niya. Hindi. Brenda, Hindi ako nag-iisip ng ganyan.
Walang dahilan para pag-isipan ko ng ganyan ang asawa ko. Pero, Pagod lang ho siya dahil sa trabaho. At yun lang ho. Wala nang ibang dahilan. hindi ko naman sinasabi na may ibang babae siya. Ganun ho ang gusto niyang sabihin sa akin, Aling Senya. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang sakin lang naman ay alamin mo. Manmanan mo. Wala namang mawawala sa'yo, Brenda. Kailangan mo lang maniguro na hindi babaeng dahilan kung bakit wala ng panahon sa'yo ang asawa mo.